Sinisimulan na ng Bureau of Customs ang proseso ng bidding para sa mga nasubastang sasakyan ng mag-asawang Sara at Curly Discaya. Matatandaan na may 13 sasakyan na nakumpiska ang customs dahil sa mga irregularidad sa mga dokumento nito. 7 rito naka-public viewing para sa nakatakdang auction sa November 20. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., bahagi ito ng mas pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa paglabag sa regulasyon at hindi otorisadong pagmamay-ari ng mga mamahaling sasakyan. Noong September 2, nakumpiska ng Bureau of Customs ang 13 luxury vehicle ni Discaya. At dahil sa irregularity sa importation at sa documentation, itong mga luxury vehicle na ito ay i-auction na. Ang pagkaintindi ko, mayroong 7 na i-auction next week at saka susunod na yung iba. Sa 7 sasakyan, tinatayang nasa 100 million agad ang maaaring kitain ng gobyerno. Kasama naman dito ang sumikat na sasakyan ng mga Discaya. Ang isa sa pinakasikat na tinitignan ngayon ng mga bidders dito sa public viewing ng mga sasakyan ng mga Discaya ay itong Rolls-Royce. Bukod sa ito kasi, ang isa sa pinakamahal na nakasama sa bidding, nandirito kasi yung sumikat na Payo. Ang floor price lang naman ng sasakyan na ito ay aabot sa 45,314,391 pesos. Kasama rin ang Bentley Bentayga na aabot naman sa higit 17 million ang floor price. Nandyan din ang Mercedes-Benz na higit 14 million at 7 million pesos. May ilan na namang bidders na nagsimula ng tumingin ng sasakyan. Nakita ko sa advertise ng custom auction. So I just come here na titignan ko kung in case the price is right. Mga friend ko, they are interested to buy. Para naman makapag-bid, ang kailangan ay certified o accredited bidder o kaya ay magparehistro at magsumite ng bidder's registration form. May registration fee na 5,050 pesos. Kung representative lang, kailangan may special power of attorney na isusumite. Kailangan naman magbigay ng cash bond bago makapag-bid. Kapag higit 5 milyon ang floor price, ang cash bond ay 5% ng presyo. Refundable ito kapag hindi nanalo sa bidding. Ang bid ay selyado at bubuksan lang sa auction sa November 20 at mananalo ang highest bidder. Sakali naman na may tie sa bidding, magkakaroon ulit ng sealed bidding at kung nagtie ulit, gagamitan naman ng toss coin kung sino ang mananalo. Kung sakali naman na magkaroon ng failed bidding, ay kakailanganin ng reassessment sa mga sasakyan para ulitin ang proseso sa iba namang presyo. Sa floor price, kasama na ang tax dito pero hindi pa kasama ang paglilipat ng pangalan ng mga dokumento. Bukas ang public viewing mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at nagtatapos ito ngayong araw, November 14. Inaasahan namang isusunod na rin ang 6 pang sasakyan ng mga Discaya. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.